destabilization plot, sabi ni Yusek Claire, ano ba? Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na? Saka nakakatawa yung mga nasa listahan. Ano naman yung destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nila sabihin, para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte, kahit sino na lang dinadamay nyo. Kaya itong malaking 3 araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, sa October 16, umaga sa Luneta at sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, 3 araw po, ay open po ito sa lahat. Hindi lamang po sa members ng Iglesia. In fact, yung mga miyembro ng Jesus is Lord ay pupunta din. Pero tayong mga hindi miyembro nila ay welcome na welcome po, dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin sa massive na korupsyon sa ating bansa, na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga kababayan. Ito bang mga raling ito? Malacanang, sagutin nyo. Hindi na ba kami pwedeng mag-rally? Kasi baka destabilization plot din kami. Hindi na ba kami pwedeng salita ng opinion namin na bangag kayo? Dahil destabilization na yan. At illegal. Yung pagkasabi nyo pa ng destabilization, para kaming nung araw, sabihan ka lang ng NPA ka, kahit di ka NPA NPA ka na. Baka ho nakalimutan nyo na matatanda na po kaming mga hanggang ngayon ay tumututol pa rin sa liderato ni Marcos. Matatanda na po kami at dumaan na kami sa marami pang persecution ninyo. Itong BBM administration, it's not new. It's not, sabihin mo, ay hindi, bagong Marcos ito, hindi, worse ito. Dahil ito yung nag-promise sa inyo, kayo mga nabudol kayo, ito yung nag-promise sa inyo si BBM at sa mga Marcos loyalists na he wants to recover his father's name. Na gusto niya lang matutuwid ang pangalan ng ama niyang Ferdinand Marcos at maiba naman ang tingin ng kasaysayan sa kanya. Abay, dapat bumangon ang tatay mo sa iyo at pagjumbag-jumbagin ka para tumino ka. Malala ka pa. Kaysa dun sa martial law, tignan mo nangyari sa atin ngayon. Minus na sa 41% sa foreign direct investment. Sinabi ko na yan months ago pa, mga kababayan, na wala na ang foreign capital na papasok sa atin. At wala nang bagong mga negosyo, wala nang dagdag o bagong mga trabaho. Yan po ang kahinatnan ng administrasyon na korap. Kaya ito pong bagyo, hindi po ito coincidence. Hindi po ito climate change lang. Tingnan nyo naman ang timing ng bagyo. Kaya ito pong pagpuprotesta natin, wag po kayong matakot na tayo naman ay tatawaging
destabilizers. Dahil tayo ay nag-exercise lamang ng ating constitutional freedom of speech and to air our grievances against our government, against the government of BBM that has failed us. And the whole world is watching. The whole world is watching. Sama po kayo sa mga rally sa November 16, 17 at 18. Ano man po ang relihiyon nyo, dahil hindi po ito batay sa relihiyon lamang ang ating pagtutol sa gobyernong kurakot at sa gobyernong incompetent. 16, 17, 18 po sa Luneta at sa EDSA. Kaya mga kababayan, itong destabilization na announcement nila, this is for the purpose of scaring all of us para hindi po tayo pumunta sa mga rally. Tumayo po kayo para sa bayan natin. Tumindig kayo. Tumindig kayo. Kahit saglit lang kayo doon, tumayo po kayo para mabilang kayo. Stand up and be counted. Show your love for your country. Join the rallies kahit saan man kayo. Kahit sinong rally, sinong grupo ang gusto niyong salihan, sumali po kayo. Sumali po tayo. Laban sa BBM administration na corrupt, incompetent, at mapaglinlang. Destabilization plot, sabi ni Yusek Claire, ano ba? Dalawang super typhoon lang na sunod-sunod, may destabilization plot na? Saka nakakatawa yung mga nasa listahan. Ano naman yung destabilization plot? Sinabi ba nila na it is to destabilize the government with the purpose of overthrowing it? Yun ang ibig nila sabihin, para it will send a chill down the spines of their suspects. Pero yung project nyo yan, na ibagsak nyo si Sara Duterte at lahat ng mga Duterte, kahit sino na lang binadamay nyo. Kaya itong malaking 3 araw na sunod-sunod na rally ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan, sa October 16, umaga sa Luneta at sa hapon sa EDSA, sa 17 din at sa 18, 3 araw po, ay open po ito sa lahat. Hindi lamang po sa members ng iglesia. In fact, yung mga miyembro ng Jesus is Lord ay pupunta din. Pero tayong mga hindi miyembro nila ay welcome na welcome po, dahil ang topic naman ay ang pagtutol natin sa massive na korupsyon sa ating bansa na siyang nagdudulot ng kahirapan at kamatayan sa ating mga kababayan. Ito bang mga raling ito? Malacanang, sagutin nyo.